ng Pilipinas Beat Bullying, isa pong grupo na lumalaban po sa pambubuli sa ating bansa. Magandang umaga po Sir Ryan, si Xander po at si Angel. Good morning po. Good morning, Angel. Opo. Sir Ryan, una po sa lahat, ito pong Pilipinas Beat Bullying. Ano ho ba ang inyong mandato? Nilaunch namin ang Pilipinas Beat Bullying. Hindi naman ito sa kahit na anong factor o kahit na anong dahilan, kundi bilang dahilan ng mga nabubuli pong mga kabataan at mga magulang na humihingi po ng hinaing sa mga hostisya sa mga bullying nangyayari sa eskwelahan po. Opo, at ito po ay bago pa no itong PBB. Bago pa nangyari itong ating itong pamamaril po sa Tacloban. Yes, timing po kasi siya kasi prior to the incident na mga nangyari sa mga eskwelahan ngayon, na-launch namin siya 3 weeks ago. Mm. Kasi nakita na namin na talagang lumalaganap ang bullying pero hindi namin ini-expect na umabot sa ganitong extent na magkakaroon ng patayan, magkakaroon ng sakitan po talaga sa loob ng eskwelahan po. Opo. Sir Ryan, base po sa inyong pag-aaral, bakit po ba may batang bully? Ito po ba talaga reflection po ng kanilang pagkatao? Parang cover lang kasi sa deep inside, sila po'y malungkot at sila po'y may family problems. Nung una po, inaalam namin kung ito ba'y talagang dahil lang sa kabataan. Pero nung lately, nung chinek po namin, base po sa mga magulang, base po sa mga interpretasyon ng eskwelahan, nakita po namin na lahat po ito ay nagsisimula po sa bahay po nila. Kasi alam po namin na ang eskwelahan po ay pangalawang tahanan. Pero ang unang tahanan po talaga na nagbibigay ng kaalaman o disiplina sa mga kabataan ay ang talagang kanilang sariling tahanan. Kaya kung sa bahay pa lang po nila, hindi na po sila nadidisiplina, yun po ang isang factor. Pangalawang factor po is kapag itong mga kabataan na to ay may mga emosyonal na nararamdaman po sa kanilang bahay kung sila po ay sinasaktan ng kanilang magulang at ang community po nila ay talagang hindi ganun kaganda, dinadala po nila ito sa eskwelahan at doon sila bumabawi sa mga kapwa nila estudyante. At take note po, add ko lang na sa bullying na napapansin po namin ngayon, hindi lamang po estudyante ang binubuli ng kapwa estudyante. Pati po mga professor ngayon, mga teacher po, binubuli na rin po ng mga estudyante. Yun nga lang po, medyo naging sensitive po ang ating batas pagdating sa mga teacher. Kaya hindi lumalaba o hindi masyadong nakapaggawa ng pagdidisiplina ng ating mga guro. Opo, yun nga rin ho yung mga nababasa namin sa social media, Attorney Ryan, yung mga noong unang panahon daw kasi parang may kapangyarihan ng guro na magdisiplina. Yung bang pamalo o kaya manigaw, yung iba nga ho pingot. Pero ngayon po, pagka halimbawa ang teacher, yung estudyante pinatayo niya lang sa harapan dahil maingay o magulo, ang nangyayari po magsusumbong yung bata sa magulang, yung magulang susugod naman sa Susugod school. naman. Mm-mm. Tama po. At kasalukuyan po, nung nilaunch namin ng Pilipinas Beat Bullying, may mga guro po na lumalapit po sa amin at sinasabi po nila na yun nga po, konting pagdidisiplinang salita lang po sa kanila, sa mga estudyante dahil sila po ay binubuli, sila po ay nakakasuhan po agad at binibigyan po ng administrative cases po agad. Parang ang hirap magdisiplina ng mga kabataan ngayon, ano? Parang ginagamit na nila itong kanilang mga karapatan para naman hindi po sila madisiplina. Ang danger po nito, Attorney Ryan, paglaki po nila, kung ganyan po sila ang kanilang nakasanayan, what more paglaki nila, ano yung mga traits na kanilang ipapakita sa kanilang mga kapwa-tao, di ba? Exactly. Yun po ang isa sa kinakatakutan namin kaya ginagawa namin po ngayon is i-prevent at mag-push ng campaign for anti-bullying. Kasi nga po, nakikita po namin sa edad po na ito na 15 years old, kayang-kaya na po nilang abusuhin ang batas. Well, actually, ang napansin po namin kasi ganito eh. Noong unang panahon po kasi, noong mga panahon po natin, hindi pa uso ang social media. Mm-mm. So, Mhm. ibig sabihin, ang alam po natin, pag tayo yung nanakit, tayo po ay maipupulis, tayo po ay makakasuhan na agad at mabibigyan ng disiplina. Ngunit, nung tumagal, nang lumabas ng mga social media at mga pelikula o movies
may mga nagtuturo doon sa kabataan na kapag kayo ay 15 years old pababa, hindi kayo makukulong. So, Mhm. malaking factor ang social media kaya kaya kailangan po ng maigting na gabay po ng ating mga magulang at hindi naman po ito hindi naman po tayo naghahanap ng kung sino ang masisisi. Ang sinasabi lang po namin dito ay kailangan pag-igtingin natin ang pagdidisiplina po sa ating kabataan. Magsimula po tayo sa ating mga bahay po. Opo. Nabanggit niyo na po yung social media, yung mga online games po kaya, nakakaapekto ba yan sa kilos po ng mga kabataan, lalo po yung mga mararahas na games? Malaki pong ano yan, malaking impluwensya kasi nga po bilang experience bilang tatay po no, meron po akong anak na talagang na na humaling sa isang online games at nung napapansin ko po na nagbabago na po yung pagsasalita, yung emosyon niya, talagang pinatigil ko po Hmm. siya. Kasi nga po ito po ay isang magiging factor na tayo po ay hindi na po respetuhin ng mga kabataan kasi nga nakikita nila sa online na okay lang pala, yung pananakit ay nagiging normal na sa kanila. Ang pagwawalang respeto ay nagiging normal na sa kanila. Kaya ang kailangan po natin gawin talaga is magmula sa bahay po natin, disiplinahin na po natin ang ating mga anak po. Attorney Ryan, paano po malalaman, bawa ko isang magulang, paano malalaman na isang magulang kung ang anak ko ay binubuli or yung anak ko ang nambubuli? Ayun, maganda pong ano yan, magandang katanungan po yan kasi nga po, ah, example na lang po natin yung nangyari sa isang kabataang tinutulungan po natin. No? Noong una, napakasaya po niya. Napaka-jolly, talagang sigla nitong kabataan na to. Ngunit, nung siya'y pumapasok sa eskwelahan, biglang nagbago po yung ano niya, nagbago yung Mga ugali, gawi, pagiging ganun. yung gawi niya, naging malungkot, naging hindi na ganoon kasigla. So, nung pina-check po ng kanyang magulang sa eskwelahan, yun nga po, nabubuli po yung kabataan. Ngayon po, ang kailangan po kasi natin gawin dito is kailangan maturuan po natin ang ating mga anak na dalawang bagay. Huwag kang mambuli at kapag ikaw man ay binuli, kailangan ipaalam mo sa magulang mo at sa eskwelahan mo, sa mga guro mo, para itong ating mga guro ay maiparating po sa mga magulang na itong bata na to ay binubuli at ma-prevent natin ang mas malawak na pwedeng mangyari sa mga kabataan po. Mhm. Attorney, bilang eksperto rin po sa batas, kung kayo po ang tatanungin, sapat na ho ba yung edad na yung minimum age of criminal responsibility na 15 years old o kung kayo po no sa inyo pong opinion dapat bang ibaba pa? Mm. Actually, sa aking opinion po, no, regardless of the age of the minimum age of criminal liability po, no, ang kailangan po natin alamin dito is yung implementation po nung batas na yon, yung after mahuli yung mga kabataan. Let's say for example, kahit na ibaba po natin yan ng 8 years old, ang minimum criminal liability po, no, kapag ihinalo po natin yan sa talagang kulungan, tama naman po ang sinasabi nila na talagang mahahawa o maiimpluwensyahan na baka mas lalong lumala ang kabataan. Ganon din naman po sa edad na 15 years old. Posible pa rin po na mangyari yun. Pero ang sinasabi ko lang nga po rito, pwede naman po gawa ng paraan. Kung ang pinoproblema lang po natin is yung mahalo sila dun sa mga ah, matataas na edad na talagang kriminal, bakit hindi tayo gumawa ng isang kubol para lamang po dun sa mga kabataan? Nasama-sama lang po sila doon na ang disiplina nila is naandun kasi malaking factor po na nakikita o nagkakaroon ng reflection ang mga kabataan para sila magbago. Pag nakita po nila na ang isang kriminal ay napunta na po doon sa kulungan na napakatagal na ito nagiging buhay niya, hindi nakakasama ang magulang, hindi nakakasama ang mga anak, baka magkaroon po siya ng reflection at posibleng magbago yung bata na yun. At attorney, besides meron tayong Anti-Bullying Act, 'di ba? Ito po'y batas na. So sa kabila po nitong batas na ito, mataas pa rin po ang bullying, especially sa mga paaralan. Tingin niyo po, kailangan po ba 'tong amyendahan or kailangan higpitan ang implementasyon, attorney?
Yan po ang isa sa pinupush namin na tignan o rebisahin o i-check o i-assess ang Anti-Bullying Act of 2013 kasi ito po ay nagiging limitado lang po sa estudyante at sa eskwelahan. So ang iniisip nga po namin na pinag-aaralan at pinupush po namin sana po o baka naman posible na maidagdag natin yung pambubuli mula doon sa ng estudyante papunta sa kanyang guro at yung maidagdag po natin yung mahigpit o maigting na implementasyon nito o kung sino yung magiging responsible kapag nagkaroon ng pambubuli na pwede sigurong maidagdag ang magulang dahil po nagkaroon sila ng negligence sa pag-aalaga ng mga bata. At kung sino man po yung guardian na talagang legal guardian, baka po pwede nating maidagdag doon para ang bawat magulang po o guardian po natin ay talaga maging responsable sa kanilang mga anak na tulungan na hindi naman bully po ng mambuli. Kasi Mhm. po, napakalaking factor po talaga ngayon na yung execution tsaka implementation po nung batas na ito ay hindi na ipupush. Kasi po, marami pong umaatras kasi nga ang akala nila is walang nangyayari. At kailangan po natin ipaintindi dito at lumawak po ang campaign for anti-bullying po natin. Opo. Kung gayon po, meron na ho ba kayong mga kinakausap na mambabatas para po dun sa inyong gustong amendments? Yes po, ongoing po kami, nakikipag-usap po kami sa mga kapwa natin ay sa mga mambabatas po natin. At tuluyan pa po namin pinag-aaralan ito at alam namin na hindi ganoon kadali na amendahan ang ganitong klaseng batas. Ngunit sana sa mga sitwasyon na pangyayari na ah, nitong mga nakaraang araw, madaliin at i-priority po natin yung mga kailangan nating i-amend sa batas o kailangan natin idagdag para mas paigtingin po ang implementasyon ng ating mga nakasalukuyang anti-bullying act po. Attorney Ryan, meron pong panukalang EDCOM 2 na magtatag ng isang Educational Rights Protection Bureau na tututok po sa mga kaso ng karahasan at bullying sa mga paaralan. Ano po ang say nyo dito? Maganda po ito kasi tulad ng sinabi ko, kailangan po natin ng matinding implementation at matutukan po ang bullying nang nangyayari sa eskwelahan po natin. Kasi nga po, akala natin ang normal na away o pag-humiliate sa eskwelahan ng isang kabataan ay normal, pero hindi po eh. Lumalala po ito na akala po natin ay simpleng away bata lang ito. Yung word po kasi na away bata ang nakakatakot dito eh. Ang sinasabi nating away bata, pero kung titignan mo, pag lumala po ito, ay talaga na uuwi sa karahasan tulad po na nangyari po sa Tacloban, nangyari po sa Cavite at sa Bulacan na talagang ganun po ang nangyari na away bata sa umpisa pero pagdating sa dulo, patayan na pala which is hindi po maganda. Kaya napakaganda po kung magkakaroon po tayo ng isang departamento o institusyon na talagang mangangalaga po doon at tututok lamang po doon sa mga karahasan sa mga kabataan. Attorney, what if halimbawa yung bata nagsumbong na sa kanya magulang na binubuli siya? Okay lang ba na mag-intervene yung kanya magulang, kausapin yun ng bubuli? O baka mas lalo pang lumala? Isang natural na ugali po kasi ng tao, no, nakampihan po ang ating mga anak. So ang tendency po kasi nito kaya po tayo nagkakaroon ng mediation is para meron pumagitna na hindi nagiging bias. Ngayon, ang nangyayari po kasi is kapag kinausap nitong magulang, ang kapwa na ang isang magulang na talagang nambuli din, nagkakaroon po ng komosyon, nagkakaroon po ng traksyon na baka sila mismo ang mag-away kasi nga syempre ang Mhm. kakampihan nila is yung mismong anak po nila. Opo. Attorney Ryan, siguro po para dun sa mga magulang na nakikinig sa atin ngayon at mga estudyante, mga teacher at mga lawmakers din natin, ano ang inyong mensahe para po hindi na masundan yung ganito hong nangyari po sa Tacloban at maiwasan din po ang bullying sa mga paaralan at mga komunidad? Sa mga magulang, sa mga institusyon, sa ating mga mambabatas, ah, ang bullying na nangyayari sa Pilipinas ay hindi lamang po limitado ngayon sa estudyante at sa kapwa nito estudyante at sa mga institusyon. Nangyayari po ito sa lahat
hindi lamang po sa kanila, nangyayari rin po ito sa mga ah, consumers natin na maraming binubuli. Kaya po, sana po hindi lamang po tayo tumutok dito sa Anti-Bullying Act of 2013 sa estudyante at sa mga guro at eskwelahan. Tutukan din po natin ang malawakang bullying na nangyayari sa buong Pilipinas regardless of the age, regardless of the area. At I wanna comment also nga pala Angel and yung nangyari pong ah, case sa SEC na binigyan ng diin ng SEC, yung pambubuli ng isang lending industry, Mhm. okay, na nagpapautang sila ng mga gamit at ngayon pag naniningil sila is nambubuli po sila. So ang nangyari po noon is nangutang na nga ang nangutang na ating consumer ay nangutang tapos hindi makabayad ng konti na binubuli nila ng binubuli para lang po makasingil po sila. So we want to commend SEC for that good job po. So anyway, yun nga po, sana po paigtingin po natin at silipin po natin ang Anti-Bullying Act of 2013. And kung kailangan po nating diinan o higpitan ang implementasyon para dito, gawin po natin kasi nga po masyado nang lumalala ang anti-bullying na nangyayari, hindi lamang sa estudyante, pati po sa mga consumers natin dito sa Pilipinas po. Opo. And with that, Attorney Ryan Thank you, Tanaman, maraming Attorney. salamat po. Thank you po. Good morning and God bless po sa inyo. At mabuhay po ang Pilipinas Beat Bullying sa pong advocacy campaign. Si Attorney Ryan po ang founder nito. Tama lang naman din pati mga teacher na Oo, bubuli. kasi hindi lang oo. naman sa paaralan ng bullying, Mm-mm. 'di ba? Meron din sa workplace, Yan, 'di ba? oo. Yung mga kapwa empleyado mo lalo pag may bago. Oo. 'Di ba? Minsan yung power trip lumalala na. Paparana sa iyo ang batas martial law, ganyan. Oo, ang Ganyan. hagupit ng martial law. Oo. Ay, ibig sabihin lang noon, hindi lang sa mga paaralan nangyayari po ang bullying, 'di ba? Correct. Sabi niya nga rin At daw walang pinipiling edad. pati mga consumer daw. Oo, yun nga pag umutang ka, 'di ba? Tapos wala ka may pambayad, ipapahiya ka, bubulihin ka Oo. online. At kagaya po noon, meron hong mga kababayan